Ayan, sir, pakilinaw nga po yung patungkol sa direct hiring suspension. Nalit na po ba? Kasi madaming nagtatampo ng mga ka-DDS dahil dito hindi sila makaalis. Alam mo unang-una paliwanag ko kung bakit sinuspend ko yung direct hiring, no? Dahil ang daming mga sumbong, mga reports na yung direct hiring na yun ay nagiging ugat ng mga katiwalian, kinukutungan yung mga nag-a-apply for exemption. Kaya sabi ko kailangan investigahin ko muna. So habang inimbestiga ko kako, isususpend ko muna. And I issued that about 3 weeks ago. Now, natapos na ang investigasyon, alam na namin ang dahilan, alam namin kung sino mga involved. So before I left last Friday, nag-issue ako ng another memorandum. Effective today, lifted na yung suspension ng direct hire. Oh, ayan mga ka-DDS, effective today. Effective today. Wala nang suspension. Wala nang suspension. Balik na ulit ang direct hiring. Yes. Kaya wag na po tayo magtampo kay Secretary Bello. Para protection ninyo rin yun eh. Kung ninuloko kayo ng mga nasa tao sa POA, pagdating nyo doon, baka mapasubo kayo. So, binabuti ko na imbestigahin muna. And I needed at least 3 weeks to investigate. Natapos na yung investigasyon. Alam na namin kung sino mga involved. Nagkakaroon ng reorganization. Pero effective today, lifted na po yung suspension. Ayan. So, thank you po, Dole Secretary Bello. Bello. Ano pa sir nickname niyo? Bebot? Bebot. Ayan. At ano pong good news natin dito from our Beijing official visit, sir? Dito sa One Belt, One Road Forum. Well, unang-una, napakaganda nung Dutertenomics. In-announce kanina ni Secretary Dominguez, saka si Secretary Tugade, Secretary Villar, and Secretary si Secretary Lopez, na sinasabi nyo na that the President and the government will spend $164 billion para sa mga infrastructure. Dahil dyan, kako, magkakaroon ng at least 12 million jobs. 12 million jobs sa Pilipinas with this span of 5 years. Okay, ilang bilyong pesos po ulit? $164 billion. $164 billion. Gagamitin sa infrastructure ng ating Pangulong Duterte. Kaya magkakaroon na maraming economic activities, construction of bridges, railways, ports, airports, lahat ng klaseng manufacturing, nandyan lahat. Kaya magkakaroon tayo ng job creation ng at least 2 million per year. So in a span of 5 years, kakaroon tayo ng not less than 12 million jobs with good pay this time. Kasi siyempre, sa dami ng mga trabante at pangangailangan, siyempre pag-agawa ng mga manggagawa natin, makaka-demand ang ating mga manggagawa. Ayan po, so good news po yan. Dutertenomics, build. Jobs. At syempre, pogi ni sir, oh. Tanda. Okay, sir, maraming salamat po once again, Secretary Bello ng Bebot na lang. Dole. Kuya Bebot. Sir Bebot, salamat po. Wait po, mensahe na lang po sa ating mga kababayan at mga OFWs po. Mga OFW, siguro hindi nyo pa narinig yung pangako ng ating Pangulo. Wala na rin yung OEC. Pakiulit po. Wala na yung OEC, yung Overseas Employment Certificate. Wala na yan. In place ay magkakaroon tayo ng OFW IDs. Ito yung tinatawag na ID for Dole. So, wala na kayong kakailanganin na OEC. Hindi na kayo pipila, hindi na kayo magbabayad. Meron na kayong OFW ID. So, kailan po ito mangyayari, sir? Kailan effective? Siguro kung hindi itong July, baka August, effective na yan. Lalabas na yung ID. Libre yun, ha? Yung ID para sa mga OFW, libre yan. So, makakaasa kayo na wala na yung OEC. At magkakaroon na kayo ng sarili yung bangko by November of this year. Wow, by November of this year, magkakaroon na ng OFW Bank. Yeah. Okay, sir, may tanong lang po si Sharon Espinosa. Hi, Mocha, itanong ko lang, okay na ba 15 years stay sa Taiwan ng mga factory worker? Kailan ito magiging effective o ipapatupad? Nabasa ko sa Taiwan Ministry Report pero di nakalagay doon kailan ipapatupad.
Yun ang kailangan alamin ko. Tatawagan ko yung aming labor attaché doon at alamin natin kung kailan ipapatupad yung bagong kautusan ng Taiwan government. Yan po. So, last 2 questions po. Okay. Marami pong happy. Ayan. Tama, palitan niyang tauhan sa consulate sa Hong Kong. May HEPA doon. Sabi ni Cheng Rose Ormenita Catre. Oh, sir. Palitan daw yung mga consulate sa Hong Kong. Hindi ko sakop yan. Ay, sorry, hindi po siya. Sa DFA po yun. DFA yun. Ayan. Sabi po ni Tata B. Aninyon, wow, uwi na ang mga OFW. Thanks for the new administration. Ay, yung terminal fee daw po. Wala na, matagal na. Oo nga po eh. Wala na rin yun. Okay. So, sa internet, sir? Ano internet? Mabagal daw. hindi na kay sir yan. Kay ko yung Secretary Gandhi. Ate. DICT. DICT kay Secretary Salalima. Ayan. So, ngayon, sir, anong itinerary nyo? Saan kayo pupunta ngayon? Pupunta kami doon sa venue ng meeting na tinatawag na bilateral meeting. Mayroon yatang 20 minutes meeting with the President and Presidency of China, and then yung mga cabinet members na meron silang pipirmahan. And after that, diretso na kami sa airport. Tayo, sir. Balik na tayo. Okay, sir, ito po. Sabi ni Rick Dichoso, sir, paano yung refund ko sa OEC? Saan ko hahabulin? Ang dali-dali naman yan. Puntahan mo kung nasaan ka man, puntahan mo yung labor attaché natin. Yun. Ayan, sabi ni Nove Araco, salamat po, sir. Start na ba this month? No OEC? Hindi. Effective pa, 2 months or 3 months from now. Paglabas nung ID ng Department of Labor and Employment, idle for sure. So, mga in 2 months po. At libre po yun. Libre. Pag may naningil sa inyo, sumbong sa amin. Okay, sir. So, kung meron ng OFW ID, ano yung sakop nito? Kasama dyan ang Pag-ibig, kasama ang SSS, kasama ang PhilHealth. At pag-aralan namin kung makuha sa technology, may nag-aalok kasi na baka yung ID na yan, pwede na rin maging passport. Wow! Ayan po. So, abangan po natin yung mga magagandang nangyayari. Kaya patuloy lang po natin supportahan si PRRD. Presidente, oo. Siyempre, Secretary Belio Nantole. Hindi na bala sa akin, di Presidente na, tama na. Sir, tsaka alam niyo ang sipag-sipag po ni OWA Administrator Hans Leo Capdap. Totoo yan. Ayan, tsaka sir, sana po dahil marami nagsusumbong sa social media, katulad po ng mga naabuso, ng mga OFWs natin. Sana po, meron po tayong maging regular na contact sa ahensya ninyo. Meron tayong hotline, Mocha, yung Dole Hotline 1349. Libre yon kahit overseas call. Dole Hotline 1349. 24 hours, 7 days a week yan. Ayan. Tapos po sir, sana hindi kayong magsawa na idinudulog po namin sa inyo yung mga concern at mga problema po ng OFWs. Hindi, trabaho ko po yan. Tsaka alam naman ninyo na mahal kayo ng ating Pangulo. Walang ibang inuutos sa akin kundi ayusin ang inyong kalagayan. At sabi niya, pag may nagsumbong sa kanya, sasampalin daw niya ako.